Wala pang natatanggap na kumpirmasyon ang sandataang lakas ng Pilipinas tungkol sa umano'y banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Oh, kung may banta pala Sara Duterte, dapat na-report mo na yan. Bakit hindi ka pa nag-report? Kung talagang totoo yan. Diba? Totoo nga ba talaga? Or gawa-gawa lang? Alam nyo kasi, hindi nyo mabubola yung PNP at Armed Forces of the Philippines kung magpapasa kayo ng report na fake news. Masisilip nila yan eh. Kaya tingnan nyo, walang maipasa si Sara na talagang siya ay pinagbantaan or may banta sa buhay niya. Walang maipakita. Ang hirap kayang gumawa ng fake news. Lalo na lulukuhin mo sila, gagawin mo sila ng fake news, mapapahiya ka. Kaya kung titingnan nyo po, wala pong report na binigay si Sara Duterte. Kasi para sa akin, hindi talaga totoo yung may banta sa buhay niya. Ang dami-dami mong bodyguard. Tapos yung tao na yun, pagbabantaan yung buhay mo. Sige nga, isipin nyo yan. Marami siyang bodyguard na kapalibot sa kanya. Ako na killer. Papayag ba kung halimbawa, sample ko lang ako na killer. Papayag ba kung susugurin ko si Sara tapos buhay ko yung kapalit? Eh, ang dami-daming bodyguard, oh. Oh. Yan po ang epekto ng pinagbabawal na pulburon. Kasi pag magpulburon ka ng pulburon, magiging bangag ka ngayon. Pag naging bangag ka, magfu-floating ka ngayon. Floating na yung utak. Pag nag-floating ka, habang naglalakad ka, feeling mo may sumusunod sa'yo at may papatay sa'yo. Feeling mo. Kasi bangag ka na, floating ka pa. Diba? Oh. Ganun yun. Kaya ang pulburon, hindi po yan mabuti sa kalusugan. Lalo na, ang target kasi niyan, utak eh. Oh, tingnan mo si Sara Duterte. Feeling niya may papatay sa kanya. Ma'am Tamura, shoutout po Oy, salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon. Oh, feeling niya may sumusunod sa kanya. Feeling niya may naghahabol sa buhay niya. Sino bang nagtatangka sa buhay mo? Kumbaga, in your dreams. O, diba? Oh. Ito ang ipinahayag ni Colonel Margaret Prancel Padilla, tagapagsalita ng AFP. As of this time, sir, wala pa po kaming confirmation on that. Bago lang po ito Ilang oras lang ito. Bago pa to. Ang issue ni Sara na may nagtatangka sa buhay niya, ang tagal na nun, binalita. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pang report. Diba? Bakit? Dinodoktor pa ba? Kasi si Piatos na booking eh. Sila ay gumagawa ng kalukuhan patungkol kay Piatos. Ayun, na booking, wala naman palang Piatos. Ngayon, baka na dobling ingat na sila. Diba? Kasi baka pag gumawa ulit sila ng fake assassin na pangalan, ay baka mabooking sila. Baka sabihin, wala naman palang hindi naman pala totoo yung banta eh. Gawa-gawa mo lang naman pala eh. Galingan mo, Sara. Kumuha ka ng pinakamagaling na magaling mag-isip patungkol sa kasinungalingan. 125 million binulsa ni Piatos. Tuloy natin. But I said, any po na statements that are given, we look into that. We have specialized units to verify these things. Matatanda ang ipinahayag ng pangalawang Pangulo ang umano'y banta sa kanyang buhay noong nakaraang buwan sa isang Zoom press conference. Kung matapang ka tapos takot ka sa banta. Di ba maangas kayo mga Duterte? Pakita niyo yung tapang niyo. Banta lang yan, Duterte ka. Kung ako lang, Duterte ako. May pangalan akong Duterte, may dugo akong Duterte. Sasabihin ko, wala yan. Banta lang yan. Duterte ako. KO!
Ba't ganon? Saan binantaan din niya sina President Ferdinand Marcos Jr. O, ikaw ngayong mahilig magbanta eh. Unang-una, nung sabi ni Sara, gigilitan sa liig, pupugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos at huhukayin ang bangkay ni Marcos Sr. Banta yun. Tapos, meron na naman. Kayo itong mahilig magbanta. Tapos ngayon, mabantaan lang siguro kayo ng mga maliliit na tao, takot agad kayo. Huwag kayo magbanta para hindi bumalik sa inyo. Sila mahiling magbanta. Pag sila yung binantaan, takot na takot. Ang galing yung magbanta. Takot pala kayo. James Chito TV, shoutout to tuloy natin. First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ng AFP na nakahanda silang protektahan ng pangalawang Pangulo. Sir, as I said, it is country and not country. Protektahan kayo ng armed forces of the Philippines. Pero kailangan nyo munang magpakita ng ebidensya na talagang may banta para maprotektahan yung buhay mo, Sara. Alanjua naman, oh. Caller. Sa AFP, sir, we will be performing our duty to protect her no matter what. And we will ensure her that each of us can perform that duty. Kung sino man po yung i-detail sa kanya will be selected based on merits and they will be professional and loyal po sa... Stress na si Inday, nakaganyan, no? Bangag na. Hindi man siya ngumingiwi si Sara. Pero gumaganon siya, oh. May banta sa buhay ko. Hindi na ako mapakali. Ako, bilang BP, matakatakot din ako sa buhay ko. Hindi man po siya ngumingiwi, pero dumidilat po siya. Ganun, no? O, diba? Chain of command. Samantala, nagsasagawa na ng investigasyon ang Sandataang Lakas ng Pilipinas sa posibleng kasong administratibo na maaaring makaharap nina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica na nasa Vice Presidential Security and Protection Group. Sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso noong nakaraang buwan, sinasabing sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica ang nag-disburse ng malaking pondo mula sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. This is an ongoing investigation, no? In our part for the Armed Forces of the Philippines, we're looking at the merits of the case on kung ano po ang pwede naming makita doon in terms of administration. Ito. Kasi palagi nilang sinasabi, nangiwi daw ang ating mahal ng Pangulo. O pasikatin natin yung dilat! Dilat! At least may dilat tayong may dilat tayong Vice President. Nakikita niya yung pondo kung paano niya kunin. Diba? Bangag eh! Bangag! Nakikita ko yung pondo. Kunin ko yan mamaya. Gastusin ko yan ng 11 days lang. Issues that we have to address. And kung meron man, that's when we will be acting accordingly. Nilinaw naman ng AFP na sumasailalim pa sa proseso at Dennis Kahukom, shoutout to under transition pa ang pag-recall sa kanila. At sa ngayon, nasa Vice Presidential Security and Protection Group pa rin sila. This is under process. They're not yet recalled as you had mentioned. Clarify ko lang nun. They are being replaced. No? So, if ever temporarily placed as being mentioned by the Chief of Staff. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Huwag mo akong didilatan. Talo ako kasi cute lang yung mata ko eh. K.O. Diba? Kita nyo naman. Cute lang po yung mata ko. Ang mata kong ito ang pinaka-cute sa balat na lupa. Ayaw,
kinukontra ko ng sound effects ko. Oo na, ikaw na yung tama. Ha? Sige na. Basta ako lang yung pinaka-cute dito, ha? Parinig kita sa mukha eh. KO! Sige na. May kasunod nito, may kasunod. Sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayaw niyong tumingin sa camera. Tingin-tingin naman. Ayaw tumingin. Michael Garcia Luciano, mega love shoutout. So, isunod po natin ito. Ito na yon. Second impeachment complaint. Kung may batch 1, may batch 2. Okay? Ito po yung batch 2, ha? 74 Makabayan Black. Dami nila, oh. Sino yung kalbo? Si Bato ba yan? Ay, hindi. KO! Kala ko si Bato. Tuloy natin. Yan, mga kasambahay, ang grupong yan ay galing po sa Makabayan Black. Batay doon sa kope po ng pangalawang impeachment case laban kay Vice President Sara. Rinig nyo po yan, ha. Pangalawa po, ha. 74 na mga complainant ang maghahain ng kanilang reklamo. Pangalawang 74. In English, 74. Magkatulog ka pa kaya niyan, Sarah? Alam mo, ang chance lang ni Sarah ngayon, ang pag-asa lang niya, ang iisipin niya lang ngayon, ano pa naman, mag-i-election pa, medyo mahaba-haba pa yung oras ko, medyo busy pa sa Congress, busy pa sa Senado. Yun yung nasa isip niya ngayon. Pero tingnan natin, kasi may paraan naman kung gugustuhin, di ba? reklamo na ito na layong patalsikin ng Vice Presidente sa pwesto. May batch 1. Yun yung kay Dilima, na sinamahan ni Dilima. Ito yung batch 2. Okay? Hindi ko alam kung may pangatlo pa. Malay natin. Tanyo dyan. Kung makalusot ka man doon sa una, ay may pangalawa pa? KO! Ay, paano na yan? Ay, mag-like naman kayo dyan. Nanggigigil ako sa inyo, ah. Hindi kayo nagla-like. Andyan si Teddy, Isinyo ng bayan. Sabi ni Marja, kaso mataas pride ni Saramao. Bratinella nga. Okay. Sasabihin ko sa'yo, Marja, 7 pesos lang ang pride sa tindahan. Kayang-kaya natin bilhin yan. Kung feeling niya, mataas yung pride niya, edi bumili tayo. 7 pesos lang yan eh. Kayang-kaya natin yan, di ba? Ganun yun. Kasi Gabriel Causing, shoutout po ha. At kay Alice Lial, kulang na lang guho. Lagyan mo din ng guho, di ba? Si attorney, nakita din natin, si attorney Nery Colmenares, isa sa mga complainant, si Liza Maza ng Gabriela Women's Party List. Mula dito ay pupunta sila sa Secretary General ng House para i-submit yung kanilang i-endorse yung kanilang impeachment case. Nakita nyo yan, dami-dami nila, 74 sila. Sara Duterte, alam mo, kahit hindi makati yung ulo mo, mapapakamot ka dito. Salamat po sa mga nag-like dyan. Mapapakamot ka dito, Sara. Kahit nag-shampoo ka ng Sunsilk, mapapakamot ka pa rin. At mabubuysit ka. At sasabihin mo na lang, saan ba ako nagkamali? Saan nga ba ako nagkamali? Parinig kita sa mukha eh. Diba? Yun yung itatanong mo sa sarili mo habang nakahiga ka. Ito pa.
Ayan o, nakalagay, impeach Sara. So, ang mga Pilipino, galit na po sa mga Duterte talaga. Ang taong bayan, galit na sa mga Duterte. Oh, sabi ng DD Sheets, ang taong bayan, galit daw sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nandyan yung mga yan? Ang nakalagay, impeach Sara. KO! Saramaw talaga. Grabe kayo Dinagdagan yung mau. Yung Sara, dinagdagan nyo ng mau. KO! Saramaw ba? Saramaw? Pagka dininig ko, Saramaw Saramaw ba? Now pala, now. Pero pwede naman gawin nating mau. Saramaw. Impeach Sara now or di kaya mau. Impeach Sara now, mau. Hindi, now po, now. Hindi mau, ha? Kinaklaro lang natin. Hindi ba nakakuha yung mga kabataan na kasama natin dito? Ganyan mag-rally? Malinis tingnan ba? Ganyan mag-rally? Hindi yung mga DDS pag nag-rally. Habang may nagsasalita sa stage, may tumatay doon sa gilid. May... KO! may nagwiwi doon sa gilid. Tangina. Ang lilinis nilang tingnan. Pero mga DDS. Putangin na, kulang na lang pati yung tayo ibablog. Ayun si ma'am dahil sa sobrang dami ng tao dito. Umihi po si ma'am doon sa gilid. Ayan si ma'am. Umupo si ma'am. Ayun, nagwiwi na si ma'am. Ganyan po kami karami dito. Pati yung pag-ihi, binablog. Para pakita nila sa tao, tingnan mo, dahil sa sobrang dami, nagsiksika na kami dito, kung saan-saan na lang kami, nagkakalat ng kadugyutan namin. KO! Kulang na lang, pati yung ihi ba, i-zoom ba, videohan ba, grabe. Rick Mayer, shoutout sa iyo Ano daw? Maantot rally ng DD shit. Kung titingnan natin, sa totoo lang, ganyan mag-rally. Malinis tingnan, bagong ligo. Diba? Tingnan nyo naman. Kumbaga, yung rally nila, professional yung datingan. Diba? Ganun yun. KO! Itong mga tao na tumukabang mapanakit yan. Kahit may DD shit sa pumunta dyan, welcomein pa nila yan Pero yung mga DD shits, pag nagrarally, parang mga asong ulol na, lumayas ka dito, hindi ka pwede dito. Ganyan ginawa kay Takero Lumayas ka dito. Amin tong EDSA. Alam mo yung pagdating sa EDSA, tao pa sila. Dumaan yung 2 araw, naging mangkukulam na. KO! Putang ina talaga. Ma'am Karina, shoutout po Joseph Bensan de Loberges, shoutout po. O diba ang ganda ng rally nila? Malinis, walang halong kadugyutan. Diba? Marcos Tingilin! Duterte panagutin! Sara patalsikin! Marcos Tingilin! Duterte panagutin! Sara patalsikin! Tingnan nyo yung kalsada walang dumi, malinis. Diba? Okay, thank you. Thanks, Simon. Okay. Wag na takot!
Kaya sa 7 may rally, darating po tayo doon. Hindi ko alam kung saan ba yung rally. Doon ba talaga sa it's a shrine ba talaga? No? Hindi pa kasi hindi ko pa hindi pa ako nakapagtanong-tanong eh. Or baka nabago yung yung lugar. Diba? Pinakita ko po sa inyo yan para ikumpara nyo doon sa rally nila ng mga didishits o dutae. Napakalayo po, no? Napakalayo. Hindi nila ka-level. Etong mga to, kumbaga, kung titingnan mo, bagong ligo. Pero pag tingnan mo yung mga Duterte, si Maui pa lang, nagtaas ng kilikili, Pagtaas niya ng kilikili, tinamaan yung nakapula. Napaganon agad sa ilong. O, diba? Kasi nga, 5 days. 5 days contract. Walang ligo-ligo. Ganon po sila. Diba?